Samantala, patuloy na mararanasan ang El Nino sa bansa ngayong buwan ng Marso. Ngunit inaasahan ang paghina nito. Sa isang pulong balitaan sa Pag-asa, sinabi ni DOST Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na inaasahan ng neutral condition ng El Nino pagsapit ng Abril, Mayo at Hunyo. Posible ring ideklara ang panahon ng tag-init sa susunod na 2 linggo. Nasa 25 lalawigan sa Luzon at 5 lalawigan sa Visayas ang posibleng makaranas ng meteorological drought condition, habang 22 lalawigan ang posibleng makaranas ng dry spell at 15 lalawigan ang posibleng makaranas ng dry condition. Papalo sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index. Posible namang maranasan ang La Nina pagsapit ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Pero below normal ang magiging pag-ulan. Samantala, pinayuhan ni DOST Secretary Renato Solidum ang publiko na bagamat hihina ang El Nino ay dapat pa rin paghandaan ang epekto nito. Sa monitoring ng Pag-asa Hydrometeorological Division, karamihan ng mga dam ay bumaba ang level ng tubig. Wala namang inaasahang low pressure area o LPA sa susunod na 3 araw. Bagamat humihina ang El Nino, inasahan pa rin natin ang epekto nito sa mga susunod na mga buwan. Naglabas din kami ng La Nina Watch dahil nakikita natin na mataas ang posibilidad, more than 50% na mag-develop ang La Nina sa buwan ng Hunyo. Kailangan natin gawin sa ating pamilya ang pagtitipid sa tubig at kuryente. Pagpapatuloy ng mga ahensya ng gobyerno yung ginagawa para malabanan ang epekto ng El Nino. At in the long term, in the next half of the year, kailangan din paghandaan later on yung epekto naman ng mga pag-ulan.